ang ginagawa ng gobyerno sa amin, no? Lahat na ng pwedeng iparamdam. Inunti-unti. Lahat ng pananakit. Panay sa damdamin eh, no? Lahat ng pananakit, lahat ng kaya nyong saktan kami. Sinaktan nyo kami kay BP Sara. Sinaktan nyo kami sa mga mag-anak na Duterte. Sinaktan nyo kami sa lahat ng mga kaibigan ng mga Duterte na ginawa ninyo. Kay OJC, Pastor Kibuloy. Sinaktan nyo kami yung OBP, sila Attorney Laika. Inunti-unti nyo kami, pero ang pinakamasakit na pwede nyong ipanakit sa amin yung pinakulong nyo si Tatay Digong. At ngayon po, wala na kami maramdaman. Wala nang mas gagrabe pa sa ginawa ninyo sa pagpapakulong kay Tatay Digong. No? At ito po, unti-unti na, yung mga taong tanong ng tanong, kung kailan magsisimula, kailan ba yan? Bakit tayo rally pa rin ng rally? Kailan ba magsisimula? Hindi na po nagtatanong kailan magsisimula. Saan ba kami pupunta? Kanina po, ang tanong ng mga tao, saan kami pupunta? Hindi po yung, magrarally lang ba tayo? Hindi po. Saan may pagtitipon? Hindi mo kinakailangan ulit-ulitin dito yan. Lumpuhin. Totoong pagkilos po ang dapat. Hindi na po yung mga panawagan na ganyan. Huwag ka mag-flood dito. Jojo, huwag mong i-flood yan. Alam ko yung purpose mo. Gustong-gusto mong basahin ko yan at yan yung magiging nila na, ito, nananawagan si Badong. Utot mo. Diskarte yan. Mas matalino pa kami kaysa sa diskarte ninyo. Kung totoong ganyan kasigasig dito, bakit ngayon ka lang namin nakilala? Alam nyo, accepted. Alam nyo kung bakit? Hindi naman po lingid sa inyo yung ginagawa nila sa mga vlogger, di ba? Hindi po lingid sa inyo yung ginagawa nila. Alam nyo gagawin nila dyan pag binasa ko yan? Eto patunay, si Badong nananawagan. Panawagan po yan. Ginagawa na po, yung ipinapanawagan mo, ginagawa na yan ng OFW. Alam na nila yung diskarte nila. Mas matalino pa sila sa atin. In fact, sa kanila ko lang narinig yan na hindi sila magre-remit, 0 remittance. Sa kanila po talaga yan. Nakita nyo po, hindi po nagmumula. Hindi po nagmumula sa atin, sa mga leader dito, sa mga vlogger. Puta, na-pick up na lang namin, meron na. Nagtaka nga ako Tapos lumabas si Enrile mula sa kanyang pagkakahimlay. Pagpapahinga, ibig sabihin. Jezebel. Akala ko simple panawagan lang, parang panawagan lang ng, attend tayo na rally dito sa Rome, attend tayo na rally dito sa Calgary, attend tayo na rally dito sa ganun, no? Puchan, tindi pala ng epekto niyan. Yan yung kakulangan ko, yung hindi kasi ko economist Kala ko gusto lang nila magpakita panibagong protesta. Nung nag-react si Enrile, iba na to. Si Enrile kasi yan yung niya, yung forte niya. Corporate law si Enrile. Kaya talagang yan, talagang may impact yan kung si Enrile ay nananakot. Alam niyo po, kaya pong diskartehan ng mga OFW yan. Kaya hayaan niyo po sila. Actually, hindi natin alam yan. Ito po yung tunay talaga na people power. Kasi dati, may galing lang sa leader, ito gagawin. Hindi po Wala pong kinalaman sila BP Sara Kung saan-saan nagrarally, wala po. Diba? Tama naman yun nakakapagpadala naman sila. Before yung 1 week na yun, magpadala na kayo. After ng 1 week, tsaka kayo magpadala.
Pero yung 1 week na walang remittance, matindi po impact nun. Ekonomista na po nagsasabi. Aaray talaga yung gobyerno. Kaya pala gano'n na lang ang kanilang reaction. Kaya talagang suportahan po natin yung mga vloggers. Bagamat hindi po kami kasing aral ng mga media, no? Hindi po kasi kami kasing gagaling nilang magsalita. Yung mga boses po namin hindi pan radyo o hindi pan TV. Nakita niyo naman yung mga broadcaster na pan radyo at pan TV, di ba? Talagang magandang araw sa ating lahat. Papa J. Happy birthday Tatay Digong, Duterte pa rin. Archie Francisco. Nakakatuwa po, no, habang ang dami pong tao sa pako, ginugurguro yung aking signal, hindi ako makapag-live na maayos eh. Habang malaki po yung suporta ng mga tao, dapat satisfied na ako eh, ganun. Hindi po, nag-iisip ako gusto kong pumunta sa nung na-realize ko po na mabigat yung bag ko, ang hirap bumiyahe. Minabuti ko magpahinga muna, ipaubaya sa malalakas. Bubuelta na lang tayo. At makatulog at magsuot ng jacket na maraming salamat, Ma'am Edna Lynn Morcroft. Wag po kayong mahiya, yung may mga yung mga gustong ipamporma ko yung ang ganda po, promise. Maganda po talaga siya sa kutis. BP has reached a point. Mga kapatid, buksan na po natin ang ating palatuntunan sa inyong mga katanungan, sa inyong mga reaksyon. Kaya pwede na po kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at tigit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Huwag po kayong mahiyang magpakape. Ayan. Jezebel Josay, thank you very much sa 699. Happy birthday po, Tatay Digong. Ayan. Tama, saludo ko sa iyo, Sir Badong. Maraming salamat po. Yung mga nung lumabas po ako sa Paco Arena, mga nagpa-picture sa akin at may mga nagpakape ng live. Nauuso yung mga pakape na live na yan. Ha? Maraming salamat po sa nag-abot ng 1000. Nabigla ako. Siyempre, hindi mo lang pwede bulat-lat yun. Bulsa kagad, inabot na ganyan. Pangkape, boss. Ang dami po nagpa-picture. Ito lang po, no? Sa dami po na nagpapa-picture sa akin, wala ako nakita kahit isa. Sana pag nagpa-picture naman kayo, pinost nyo sa inyong social media, sa inyong Facebook, ano nyo naman ako na hashtag, kung ano man yung, itag nyo naman ako. Ang dami po, kada po may mga ganyan, marami nagpapapicture. Wala po ako nakikita kahit isa. Itag nyo naman po ako. Maraming salamat. Nakalimutan ko itanong yung pangalan nung nagpa-live ng kape. Yung mga nagbibigay po ng kung ano-ano. Tatanggapin na. Sir Buds, may peace rally po kami bukas sa Escalante City, Negros Occidental. Pa-shoutout po, Boss Buds. Matagal na ako nanonood sa live mo. Di lang ako masyado nagko-comment dun kasi ako kay Attorney Libayan. No remittance for 1 week, then bawi next week. Ano yun? Tayo po, hindi tayo mga ekonomista. Hayaan po natin mga ekonomista. Alam naman hindi tayo mag-remit. Kasi po araw-araw po ang pasok eh. Araw-araw po nagkukwentahan po yan ng dollar reserve. Araw-araw po. Ako hindi ko po alam. Sabi ng isang ekonomista, maaaring maka-apekto yan. Baka tumuntong ng 60 ang dollar. Maisip ba natin yung kanya-kanya pong porte yan eh. Ako po, pasikot-sikot ng politika, kaya ko pong talakayin sa inyo. Pero yung ekonomiya, ekonomista lang po yung makakapagdugtong na yung 1 week na yung pwedeng umakyat yung dollar. Kung 57 ngayon ang dollar, naging 60. Ibig sabihin, kada dolyar, nadadagdagan ng 3 piso yung binabayaran natin. Kaya kung ang utang natin
Ang gano'n, no? So, hindi po yan para sa mga simpleng utak na katulad natin. Pero may epekto po yan. Katunayan na may epekto yan, nagre-react sila lahat. Katunayan na may epekto yan, hindi lang po sila nagre-react lahat, sila po ay inaawat nila. Pinakikiusapan nila yung mga OFW na wag ituloy. By that, ibig sabihin may epekto po yung 1 week na yun. Hindi naman po yung epekto yun sa pamilya. Mali po yun, di ba? Sabihin nila, maapektuhan yung pamilya. Hindi po. Pwede mong iagay at pwede mong elate. Pero malaki po epekto niyan sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya alam po nila yan. Kaya nila inawat. Susaku Rukawa, thank you very much sa 1,000 pesos. Happy birthday, PRRD. Let's go, PDP Laban. God bless you, Boss Buds. Maraming salamat po sa inyong mga nagpapakape at sa mga nagtatanong. Kita nyo? Maliliwanagan po kayo eh. Kaya Arlica, galing yan, KB? Eto po, kaya Harlika, eto po suot ko, hindi po to kay Maharlika galing. Yun ba? Yun ba yung tanong? Hindi ko, pasensya na. Ito po ay galing kay Edna Lynn Morcroft. Matagal na po tong viewers natin. Ayan, Boss Panay na. Boss Bad, si Gregor Haas ay may Interpol red notice pero nandito pa din, nakakulong sa bansa. Tayo lang nga yung nagpa-notice. Wow, ang saya ng pakape ni Susaku. Alam niyo po, dyan po ako natutuwa. Real talk po. Natutuwa po ako pag yung viewer ko na natutuwa na may nagpapakape na malaki. Kasi yung iba po, bakit kayo nagpapakape? Bakit nyo binibigyan ng pakape yan si Badong? Yan, nakakatuwa yung na-appreciate nila yung ginagawa nila. Josay, ito ni Madam Susaku. Ipinagpalagay ko lang na babae ka, Susaku. Hindi ko alam kung pababaeng Susaku.